kaligtasan. Philippine Embassy nananatiling nakaantabay sakaling may Pinoy na mangailangan ng tulong. Mga eskwelahan sa Payatas, Quezon City na kabilang sa dengue hotspots, puspusan ang kampanya kontra dengue. Dating Pangulong Gloria Arroyo sasailalim sa emergency operation ngayong araw. Mag-asawang hinihinalang tulak ng droga, timbog sa bypass operation sa Subic, Zambales. Umano'y buyer, tiklo rin. Umano'y miyembro sa Lisigang arestado sa Pasay. Matapos sa lantay ng bagyo, Shanghai, China, nakararanas naman ngayon ng matinding init. At finalists ng Miss World Philippines 2011, ipinakilala na sa publiko. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Nagpangabot at nagkabarilan ng mga pulis at mga hinihinalang karnapers sa Congressional Avenue Extension, Quezon City. Matapos humupang putukan, patay ang 5 suspect. Para sa detalye, may live report si Oscar Oida. Oscar. Yes, Igan, nandito pa rin tayo sa may Congressional Avenue Extension at sa mga sandali ito ay nakarating na ang mga operatiba ng SOCO at sisimulan na ang pag-iimbestiga sa crime scene kung saan makikita nga natin ang 5 tumumbang miyembro ng sininalang carnap group na nakainkwentro ng mga pulis, partikular ang QCPD at CIDG bandang pasado alas 4 ng madaling araw. Matatandaan, Igan, base sa inisyal na impormasyon na kuha natin mula sa mga pulis, bandang alas 4 ng madaling araw nang maharang nila sa isang checkpoint itong sasakyan ng mga suspect, isang Fortuner at isang Innova. Pero imbis daw na huminto ay kumaripas daw ito ng takbo at nagkaroon ng habulan hanggang sa putukan daw sila ng mga suspect sa bahaging ito ng Congressional Avenue Extension. Dahilan para magkaroon ng palit-putukan, patay ang 5 sa mga suspect na ayon sa mga otoridad ay mga miyembro umano ng tinatawag na Lintag Group. Hindi pa matiyak kung naririto nakasama dito sa enkwentro yung leader ng grupo na si Lito Lintag at yan ang ngayon iniimbestigahan ng mga otoridad dito sa crime scene. Nabawi ang 5 baril kasama ang 3 baby Armalite at isang kalibre 45 baril. Ayon sa mga otoridad, sa tansya nila mahigit 1 taon na rin nag-ooperate itong Lintag Group at nitong nakarang araw ay naging sentro ng kanilang pag-surveillance ang grupo matapos silang mangagaw ng sasakyan dyan sa may Pasay nitong Lunes lamang. At isa nga sa mga sasakyan na ito ngayon nandito sa crime scene ay kumpirmadong kinarjak kamakailan. Sa masandali ito, Igan, patuloy ang pag-iimbestiga at mga karagdagang impormasyon ihahatid natin sa inyo mamaya-maya. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida, nagulat live mula sa Quezon City. Masusi na pong binabantayan ng Embahada ng Pilipinas sa London ang lagay ng libo-libong Pilipino sa kabisera ng Britanya sa gitna ng lumalalang kaguluhan doon. Ayon sa Department of Foreign Affairs, hindi pa naman daw kailangang ilikas ang ating mga kababayan pero pinaalalahanan na silang mag-ingat. Narito ang report. Inabot na magdamag ang mga bombero sa London para apolahin ang apoy sa mga establishmentong pinagsusunog ng mga grupo nagpasiklab ng riot sa kabisera ng Britanya. Kabilang sa mga inapula ang higanteng sunog na ito sa 100 taong gulang na furniture store sa Croydon. Hanggang ngayon patuloy ang panggugulo ng mga grupo. Bukod sa panununog, nilooban din ang ilang tindahan, kaya ang mga nabiktima ng negosyante nanlumo. I don't know why people, oh my God. I don't know why people do this. Pati mga ordinaryong sibilyan na biktima, gaya na lang ng batang ito na matapos bugbugin, harap-harapan pang pinagnakawan. Isang lalaki rin na napaulat na binaril sa gitna ng gulo habang nasa kotse at kalaunay namatay sa ospital. Gabi ng Sabado sumiklab ang kaguluhan sa Tottenham matapos mauwi sa karahasan ang protesta laban sa pamamaril ng isang pulis sa isang residente roon, ang 29 anyos na si Mark Duggan. At mula sa Tottenham, kumalat ang gulo hanggang sa East South London. Umabot na rin ang gulo sa lungsod ng Birmingham, ang unang senyales ng pagkalat ng gulo sa labas ng London.
Batay sa ulat ng website ng pahayagang The Guardian, iniimbestigahan na raw ng pulisya ang usap-usapang ang group messaging feature ng isang sikat na cellphone company ang ginamit ng mga grupo sa pag-oorganisa ng mga riot. Ayon sa London government, karamihan daw sa umatake ay galing sa lugar na marami ang walang trabaho. Sa ngayon, mahigit 300 na ang inaresto ng mga pulis sa London, habang mahigit 100 naman sa Birmingham. Dahil sa gulo, napauwi agad mula sa kanyang bakasyon sa Italia si British Prime Minister David Cameron. I am determined, the government is determined that justice will be done and these people will see the consequences of their actions. Ang atin namang embahada sa London, wala pa raw natatanggap na ulat ng mga Pilipinong nadamay sa gulo. Pero may ilang kababayan natin doon ang nangangamba sa patuloy na gulo. Apektado kaming mga nagtatrabaho sa ospital in a way na napilitan kaming pumasok yung mga nakatira malapit sa ospital dahil hindi makapasok yung mga staff na apektado ng riot sa kanilang mga lugar. Kaya naman kahit wala pang travel advisory sa Britanya, pinaalalahanan na ng ating embahada ang mahigit 200,000 Pilipino sa London na mag-ingat. What is important is that if they need help, not to hesitate, but immediately call up the embassy or go to the embassy to request for that assistance. Para sa unang balita, James Velasquez reporting. At kaunay balita ngayon mga kasunod, DFA spokesperson Raul Hernandez. Magandang umaga po. Good morning, Igan. How are you? Mabuti naman po at gusto ko rin kamustahin yung mga kababayan natin doon sa London. Sa mga oras na pong ito, malayo ho ba sila doon sa lugar kung saan may nagaganap na gulo? Yung ating embahada po ay about 1 hour away by car sa mga nangyayaring gulo sa London. Pero nakausap natin kagabi yung ating Chargé d'Affaires na Opo. si Ambassador Rinaldo Catapang. Opo. At ayon sa kanya na wala pa namang tayong kababayan na nasaktan o nasangkot sa mga riots sa London. Opo. At also, inactivate na po niya ng embahada yung Filipino community leaders para patuloy na i-monitor ang sitwasyon sa London at makipag-ugnayan sa kanilang mga miyembro upang maabisuhan sila at para alamin kung mayroong tayong mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Opo. Yung bahagi na yun na may gulo, malayo sa Mia City proper, Yung mga gulo, mga riots, nangyayari po sa mga shopping centers, mga business centers, Opo. kung saan nangyayari yung mga looting at iba pang mga krimen. Ano? Kaya yung ating embahada nagpalabas ng advisory na dapat mag-ingat at maging alerto at iwasan ang mga pagpunta sa mga lugar na yon na mayroong gulo at wag na muna pumunta sa mga central areas kasi doon nga nangyayari yung mga looting at mga iba pang kriminalidad. hindi yung maaaring mawala yung pangamba ng mga may kamag-anak sa Pilipinas. Ano sila pwedeng tumawag po sa DFA para matiyak lang po na ligtas yung kanilang mga mahal sa buhay sa London? Opo. First, yung ating embahada ay handang tumulong sa mga nangangailangan nating kababayan. Opo. At maaari silang tumawag sa hotline ng embahada na 0044-780-279-0695. At dito naman sa DFA, maaari silang tumawag sa 834-3333. Doon sa Action Center ng Department of Foreign Affairs. Okay, regular po namin fa-flash ngayon yan sa TV screen para ho kahit pa paano makatulong din tayo na magkaroon sila ng komunikasyon. Maraming salamat po. Good morning. Good morning, Igan. Salamat. DFA spokesperson Raul Hernandez. Samantala, dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo nakatakdang sumailalim sa emergency operation ngayong umaga. Mula sa St. Luke's Medical Center sa Taguig, may live report si Haji Rieta. Haji. Yes, Ria, patuloy nga nakantabay ang media dito sa harap ng St. Luke's Medical Center dito sa Taguig City para sa gagawing emergency operation kay dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Dito na sa ospital nagpalipas ng gabi si Congresswoman Arroyo. Sa ilalim kasi siya sa emergency operation
alas 7 ng umaga ngayong araw. Yan ay matapos malis sa lugar ang titanium plate at screws na ikinabit sa cervical spine ng dating Pangulo. Nadiskubre ito sa x-ray nang magpa-check up si Congresswoman Arroyo kahapon. Kung di raw operahan, posible mo nang mag-collapse ang cervical spine ng dating Pangulo at tuluyang maipit ang kanyang nerve endings. Namata na sa ospital kahapon ang kanyang